entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Sa bawat singlit, pag-ibig mo'y nadarama. Ang bawat minuto ay laging sumasaya. Ang bawat pintig ng puso ay papurihan ka. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa ilagit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa ilagit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo. Di may kukuli, di may kukuli pag-ibig mo sa akin. Good morning, Jesus! Morning Comfy Family. Amen. And magandang umaga mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Kamusta Sa- na po kayong lahat? Sa news. North, East, West, South. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Amen. sa ating mga kapatiran from abroad. Abroad. Oo, Amen. na Hallelujah. Masugid. Thank you, Lord, sa mga Amen. kapatiran po natin. Yan. Okay. Yung mga ibang mga kapatiran natin from abroad, meron kasi kung isang laging nakikita dati. Tapos biglang nawawala. Mini-message ko kaya yung mga yun. Thank you, Lord, naman daw for reaching out. Karamihan sa kanila, Beb, nagbago na yung schedule ng trabaho. Oo. Pero nanonood pa rin daw sila ng Replay. replay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa nakaraang isang linggo na kayo po ang nagbantay, nag-provide, nag-guide sa aming naging gawain. At alam ko pong by your grace, kalooban po ninyo ang naganap na tupad. Ito po ang buong araw, buong linggo, kayo po mangunguna sa amin sa lahat ng aming gagawin. In whatever we do, say, think, we will do it all for your glory. Salamat po, Lord, sa bahay. Meron kaming kapahingahan. At alam ko po, ang mga kapatiran, kayo rin po magbibigay ng shelter na kanila. By your grace, wisdom po ang ipagkakaloob sa kanila. Salamat din po sa aming kalusugan. Kayo po ang aming strength. At sa mga kapatiran po na may nararanasan, Lord, you are a sovereign God. Your will is always accomplished in the lives of all of us believers. Thank you, Lord, na malalakas kami. Salamat din po sa gana ng pagkain sa kitchen. Thank you, Lord. At salamat din po sa privilege na maghayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, sa Comfy workers, Comfy family. Kayo po ang nangunguna. We are entrusted by the gospel to be shared to all. It is our life. Thank you, Lord, sa privilege of being a part of the propagation of the kingdom of God here on earth. And today, kayo pong mangunguna sa amin, dalawa ni Sister Ria. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. Thank you, Lord, for the anointing. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Yan. Oo nga. Kasi tumigil yung ko eh. Yung pag-uusapan Yung natin isa sa Heroes of Faith o sa gallery ng Worthies, sa Hebrews 11 pagpapatuloy pa rin. Samantala, ito na yung ating Memory verse of the week. Memory verse of the week. Deuteronomy 23:23. That which has gone from your lips, you shall keep and perform. For you voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. Sa Tagalog. Saglit lang, mga kapatid. Oo. Sa Tagalog, ngunit kailangang tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Oh, yung ating memory verse of the week, it is a reminder, babe. Sa ating mga pangakong binitiwan. Ano ba yung kanta sa ganyan? Sali, meron pangakong... Ako meron alam. Pangako sa'yo. Sino ba yan? Ray Valera. Ray Valera pala yan. Pero parang si Robin Padilla yata kumanta niya. Ang ibig sabihin, meron ba kayong pangako kay Lord? Meron ba kayong ipinangako sa inyong mga people that around you, no? So, kasi may kaugnayan yan sa ating pag-aaral.
Okay. Thank you, Lord. So, natapos tayo kay Gideon. Yan yung mga sama-sama. Alam niyo po, itong panahon nila, ito yung panahon na walang hari ang Israel. Oo. Meron lamang sila ay mga judges. At ito rin yung, ito nga yung sinasabi nating recidivist na era para sa mga Israel. Israelites? Mga Israelites pala sa Israel. Parang mangangakong babalik, makakalimot, magkakasala, iiyak kay Lord, tapos singi ng tulong, papadala ng Diyos ng tulong, tapos manunumbalik, tapos makakalimot ulit. Yun ganon. yung loving kindness of God, ano? Pinapakita din doon. Oo, Amen. yung love. Pero ito yung era nga ng yung recidivist na pinag-usapan natin last week. Oo. Pag sinabi mo yung recidivist, ito yung taong paulit-ulit na nakukulong. Bakit ba nakukulong ang tao? Sa spiritual naman, yung paulit-ulit na BSDU, parang gano'n. Oo, paulit-ulit na nagkakasala. Okay. Pero bago natin po ipagpatuloy yung ating pag-aaral kay Jephthah, alam nyo, nakakatuwa itong lesson na to kay Jephthah, basahin muna natin yung Judges 11. Bago po, para maintindihan ba natin as we go along with the study, para nakakasabay tayo, maunawaan natin kung ano ba yung pinag-uusapan natin. Basahin muna natin yung Judges 11. Oo. Habang binabasa, alam kong kakausapin kayo ni Lord and Oo, lesson pakinggan nyo learned. mga kapatid. Sige. Okay. Si Jephthah. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa. At nang lumaki ang mga ito, ay pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas. Parang pelikula mga kapatid, Kaya, umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sumagot si Jephthah, hindi ba't nasusuklam kayo sa akin kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib? Ngunit sinabi nila, ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead. Sinabi ni Jephthah, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi natin si Yahweh. Sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga roon. Ipinahayag ni Jephthah sa Mispa sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, ano bang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilulusob ang aming bayan? Ganito ang sagot ng mga hari ng Amonita sa mga sugo ni Jephthah. Gusto naming maibalik sa amin ng aming lupain, sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Habok at ng Hordan. Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo sa hari ng mga Amonita at ipinasabi, hindi namin kinamkam ang lupain ng Moab o ng Amon. Nang umalis sa Ehipto, ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto patungong dagat na pula hanggang sa Kades. Pagkatapos,
Nagpadala sila ng mga sugo ng hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupaing ito, ngunit hindi sila pinayagan nito. Ganoon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Kades. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa disyerto. Iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab sa ibayo ng ilog Arnon. Nagkampo sila roon, hindi sila tumuwid ng ilog sapagkat yun ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon, kay Haring Sihon ng mga Amoreyo, upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon nito sa hahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila'y ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoreyo sa dakong yun ay nasakop ng mga Israelita. Buhat sa ilog Arnon, sa timog hanggang sa habok, sa hilaga, at buhat naman sa disyerto sa silangang hanggan ng Hordan sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy ng mga Amoreyo upang ang lupain nila'y tirhan ng mga Israelita. At ngayon, gusto ninyo itong kunin? Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos sa ninyong si Semos. Ngunit huwag ninyong papakialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Sa palagay mo ba'y mas magaling ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? Ni minsay hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang naninirahan ang mga Israelita sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan ng paligid nito at sa mga lunsod sa palibot ng ilog Arnon. Bakit ngayon lamang niyo naisipang bawiin ang mga to? Wala akong kasalanan sa inyo. Ikaw tong may kasalanan sa akin dahil sinasalakay mo ako. Si Yahweh ang hukom ang magpapasya ngayon sa Israel at Amon. Ngunit, ang pasabing ito ni Jefta ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukod kay Jefta. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Gilead, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Jefta kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jefta ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod. Mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang Abel-Keramim, marami silang napatay na Amonita. Nang magbalik si Jefta sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jefta. Nang makita siya ni Jefta, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jefta, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo yon, sapagkat ipinaghiganting niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen." Pumayag naman si Jefta na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen sapagkat mamamatay siya ng hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Mula noon, naging kaugalian na ng Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jefta. Amen. Dadadadan. Parang mga kapatid, no? Parang pelikula. Grabe naman ito.
Okay. Isa-isahin natin ngayon itong mga makukuha nating lesson. Alam nyo, ang sabi ng mga mangangaral, si Jephthah daw was a truly tragic man. Oo, kasi parang sa umpisa pa lamang, siya kasi, ang nanay niya kasi is a prostitute. Oo, anak siya sa isang babaeng nagbebenta ng aliw. Kaya, pinalaya siya ng mga kapatid niya. Tapos, pag sa modern day age, si Jephthah parang parang isang gang leader. Di ba? Kasi, tinipon niya lahat yung mga, outcast. Oh, pag inisip mo ngayon, parang si Jephthah, para pa lang siya yung mga mga nakamotor na tapos may mga kasunod na mga, kasi ang pandarambong yon, pag nanakaw? Oo, di ba? Oo. So parang pag tinignan mo, gang leader nga. Oo, si Jephthah. So, yung pagkapanganak pa lang niya, parang dishonorable na di ba, yung circumstances niya. At nagsuffer siya ng rejection from his family and from his people. Ngayon, di nga nagpalaboy-laboy na siya. Fairness, naging nga siya. Oo, naging gang leader. Tapos, wala na siyang family connection. Tapos, wala pa siyang asawa. Tapos, nag-iisa yung anak niya. Tapos babae pa. Pero, ang nakakatuwa po dito, mga kapatid, nung binago ng Diyos ang puso niya, isa pang ang nakakalungkot, hanggang huli, rejected pa rin siya. Kapag binasa niyo yung sa sumunod na chapter, sa Judges 12, di ba na nagumpay na siya? Tapos alam nyo, nireject pa rin siya ng mga taga-Ephraim. Yung lahi ni Ephraim. Sabi ng lahi ni Ephraim sa kanya, bakit ka lumaban sa mga Amonita? Hindi ka man lang humingi ng tulong sa amin. Sana sinamahan ka namin sa Sabi ni Jephthah, humingi ako ng tulong sa inyo. Hindi nyo naman ako pinansin. So hanggang sa bandang huli, he was truly a rejected man. Kaya naman, itong ating pag-aaralan ngayon, ang pinaka-lesson niya ay God can use the rejects of life. Pag tinignan mo, reject nga siya no? Parang anong tawag doon sa Hindi ko alam. Yung mga branded, tas hindi dinadala sa Anong tawag natin? Parang overruns. Oo, parang overruns, mga kapatid. Pagka kayo nagbasa, mga kapatid, kakausapin kayo ni Lord Una, pag binasa mo yung istorya, nakalagay siya sa Gallery of the Worthies. Bagamat rejected, nakasama siya sa Heroes of Faith. Doon na tayo, kasama siya sa Heroes of Faith. Ang nakita ko dito, yung una yung outcast. Doon sa verses 1 and 2. Basahin ko, mga kapatid, sa verses 1 and 2. Jephthah, a brave soldier from Gilead, was the son of a prostitute. His father Gilead had other sons by his wife. And when they grew up, they forced Jephthah to leave home. They told him, "You will not inherit anything from our father. You are the son of another woman." So, Legitimate. yun, yung mga illegitimate child, meron kasing mga na share, nalaman, na kapag sila'y anak sa labas, minsan nagkakaroon ng negative
feeling negative attitude na towards sa kanyang family. Merong ganun. Meron din naman, naglalayas pag nalaman na ganun siya. Iba't iba mga nagaganap kapag nalaman mong anak ka sa labas. O, marami kasing, una sa lahat, tayo bang mga tao o Kristiyano ay huhusgahan ba natin ang mga katulad nga dito, dun sa pangyayari, ito'y nagaganap sa totoong takbuhan ng buhay na merong mga nasa family kapag nalaman nila na may anak sa labas yung kanilang mga magulang, nagkakaroon din ng maling damdamin sa mga magulang o kaya dun sa mga naging kapatid niya sa labas. Alam mo, may ganyan kami. Okay, sige, ganito ha. Una sa lahat, ang premarital sex ay forbidden sa Bible. Una sa lahat yan. Alam nyo naman yan ng sexual immorality, 1 Corinthians 6:18, Ephesians 5, pababa. So, premarital sex is forbidden. Sinabi na yun. So, kasalanan yun. Yun ang salita ng Diyos. So, ano ang itinuturo dito? Yung mga anak, ang sabi sa Bible, children are a gift from God. Sabi sa Bible, lagi natin itong naisishare sa child dedication, minsan sa patay, na quote natin, na awit natin. Yung Psalms 139, na you created every part of me, you put me together in my mother's womb. So God is involved. So, yun ang mga salita ng Diyos. So, yung pregnancy, I believe, ay hindi kasalanan yung maging mabuntis. It is wrought about the forbidden act doon sa ginawa ng premarital sex kasi buhay yun eh. Buhay yun. So, yun ang sasalita ng Diyos. Kaya, meron din, halimbawa, sa reality ha, ito naman ay yung aking kapatid. Pero yung pagtanggap ng mga anak doon sa pangyayaring iyon ay nagmamahalan sila. Yun ay naging pagkakasala nung magulang kasi premarital sex eh. Kailangan, di ba maraming mga bata born out of wedlock. So, yung bata wala namang kinalaman dun eh. Buhay yun eh. So, yung consequence nung act, nung premarital sex na forbidden sa Bible ay yun ang hindi tama. Kaya kapag ikaw ay naipanganak na illegitimate, alam nyo, nakakatuwa rin. Kasi sa family code natin, sa Article 176, kung hindi ako nagkakamali, napakaganda ng naging na dun sa provision o sa ating family code. So, thank you, Lord.
At ito, outcast. Tsaka alam niyo ba si Jesus Christ, dito sa Matthew, or rather Mark, chapter 2, 15 to 17, mga outcast pero pinuntahan ni Jesus Christ. Kasi napunta siya dito, hindi sa mga matutuwid, kung hindi sa, sabihin natin, yun ang ginawa ni Jesus Christ para magkaroon ng kaugnayan sa Panginoon Diyos. Samantala, sa akin, personal experience ko, nabigyan ako ng pagkakataon ng society, ng batas, saka ng ating church na may ikasal sa band ng marriage. Nalilid ako na kung sakaling yung ikakasal ay meron ng laman o sakali man na merong mga naganap na hindi pa sa kinakasal, pinahihingi, nililid ko sa repentance. Meron ngang nagkakabiruan. Uy, lolo ka na. Ang pangyayari, sabi ko naman, ikaw ay tatay, magpapakasal na yung anak mo, hindi ko alam kung saan dahil nagpasya naman silang isaayos. Sabi ko, ilid mo yung anak mo sa repentance kasi hindi tama yun. At yung paglilid na yun at magkaroon ng true repentance naman at yung kanilang magiging patutuo doon sa kanilang karanasan ay magiging kalakasan ng mga tao at magiging babala rin na hindi tama ang premarital sex at yung mga tao ngayon ay magiging aware na sa pagkaka-experience mo noon na ginawa mo humingi ng tawad at itatama mo yung pagkakamali at nanumbali ka sa Panginoon Diyos at mamuhay ka ng naayon sa Panginoon Diyos, yun ang nararapat. Pero di ba may karanasan ka dyan nung sa November 1? Beb, gusto mong i-share? So, alimbawa lang na ikaw ay anak sa labas. Wala ka namang kasalanan dun Wala. Ang mga bata ay regalo ng Diyos. God is involved doon sa 139 Whatever reasons or justification na masabi mo, yun ang salita ng Diyos So, the act ng premarital sex ang kasalanan at naaapektuhan tuloy ang mga people around us, nagkakaroon ng ganong damdamin sa isa't isa. Pero salamat at kapag merong mga Kristiyano na sa grasya ng Panginoon Diyos nakaunawa, meron kang karanasan dyan. Sa may patay, gusto mo i-share, hindi na. Wala nang oras. Sige. Basta ang akin, meron akong karanasan na tanggap nung legitimate na asawa yung mga naging anak sa labas at yung mga anak ay tanggap kung ano man ang mga nagaganap. So, yun, parang istorya ng buhay natin dito sa lupa. So, yun ang aking nakita. Mahal tayo, ang mga bata ay mahal ng Diyos. So, yun. Amen. Thank you, Lord. So, malungkot na storya yung kanya, no? Pag tinignan mo nga rin yung background niya, simula nung pinanganak siya, parang hindi mo akalain na tititigan ng Diyos ang taong to at gagamitin, hindi ba? Pero, ang natutunan ko rin naman dito, mga kapatid, pag tinignan mo, yung hardship sa buhay natin, ang umuhulma rin sa atin kung ano tayo ngayon.
merong mga tao na napakatatag sa mga pagsubok dahil sa pinagdaanan. Pero dito, nakita ko din na si Lord walang sinasayang sa buhay natin. Lahat ng pangyayari sa buhay natin, ginagamit niya. Even yung pinakamadilim na part ng buhay natin, nagagamit ng Diyos para ihulmakan niya kung anong gusto niyang maging ikaw. Oo, ginagamit niya yon. Pag narinig mo nga yung mga sharing ng bawat isa sa atin, si Brother Ernie, kung narinig yung sharing niya doon, pero yung part ng buhay niyang yon, malaki ang kinalaman kung ano siya ngayon. Tapos ako, sa amin, yung sinasabi ni Pastor, madami kong mga illegitimate na kapatid. Siyempre dahil nung panahon na yun, yung tatay ko, yung sinasabi nga niya, di ba, nung namatay yung father ko, isang November 1, may babaeng umiiyak sa tapat ng puntod ng tatay ko. Sabi ngayon nung kapatid ko, Ting, merong umiiyak doon. Sabi ko, saan? Sa tapat ng puntod ni Daddy. Sabi ko, tanungin mo kung sino siya. Sabi ko, tinanong naman. Bumalik sa akin yung kapatid ko. Sino daw siya? Tatay daw niya yung nakalibing doon. Sabi niya gano'n. Pero hindi niya nakilala. Ganon din, yung batang yon na umiiyak sa harapan ng puntod ng tatay ko, ay anak din ng isang babaeng nagbebenta ng aliw. Tapos, may nagmano sa tatay ko. Binata na, may sakit na siya noon. Nakatingin lang yung daddy ko. Sabi ngayon nung batang lalaki, di, ako po ito. At mas matanda kay JJ. Kasi that time, 3 kaming babae na anak. Gusto niya ng lalaking anak. Yung daddy ko nung time na yon. Tsaka masyado siyang mabait nung panahon na yon. Pero natutuwa ako kasi nung unang pumunta sa amin yung kapatid kong yon na lalaki, si Ima, nagluluto, niyak. Sabi ko, anak daw ni daddy yon. Alam ko. Sabi niya gano'n. Ba't ka umiyak dyan? Wala lang. Masakit Sabi niya gano'n. Sabi ko, walang kasalanan yon. Alam ko. Sabi niya gano'n. Alam niyo, hanggang namatay ang father ko, yung kapatid kong yun, pumupunta yun sa amin. Tinutulungan ni Ima, binibigyan ng pera ni Ima. Hanggang sa, alam niyo ba namatay na yung kapatid kong yun? Bata pa. Mabisyo din So, tuwing Pasko, kasama niya yung buong angkan niya, pumupunta dahil alam niyang nandun. Tao nga sa akin din ate. So, tinanggap namin yun. Pati si Ima, binibigyan niya ng pera din yun. Every time na nangangailangan pupunta sa kanya, binibigyan ni Ima yun. Na, ganun din yung nangyari dito. Ako nga, hindi ko makalimutan. Nung ako ay nag-uumpisang worker, si Mami Paz may dumalaw dito. Tapos may karga-karga siya. Sabi ko, Mami Paz, sino yan? Sabi niya, anak nung asawa ko sa iba, pero karga-karga niya. Iba yung na kay Lord, mga kapatid, no? Iba talaga ang nagagawa ng salita ng Diyos. So, wag tayong maging bias sa mga ganon, yung mga anak sa labas. Ito nga si Jephthah, aakalain mo ba na parang gang leader na siya, but he rose to leadership. Si Jephthah. Oo. So, maski sa atin, yung pinakamapait na experience natin, hindi pa rin yung sasayangin ng Diyos para gamitin tayo, mga kapatid. Kaya, wag po kayong magsasalita na, kasi anak ako sa labas, kaya ganon. Alam nyo ba na, wala pong brand ang Diyos sa atin? Hindi kasi tayo binabrand ng Diyos Tao lang pong nagbabrand sa atin. So kay Lord, walang mga ganon-ganon. Brandless si Lord. Ang tao, mahilig sa branded, pero si Lord, generic. Oo. So pwede tayong gamitin ng Diyos, mga kapatid, no? At dito nga, yun ang pangyayari sa Israel, kaya nag-rose to leadership si Jephthah. Tignan ninyo yung usapan nila. Sabi niya, hindi ba galit kayo sa akin, kaya nyo nga ako pinalayas, tas ngayon,
Sabi niya, hihingi niyo yung tulong ko. Pero alam niyo yung pagkasabi niya, hindi naman harsh. Di ba? O hindi naman siya harsh. Ang totoo dito, mga kapatid, on both sides, that was the time na nag-team up sila, and this time with the Lord. Kasi maski ang mga namumuno ng Gilead ay noon lamang bumalik kay Lord eh. Kaya nga sila nagkaganon eh, kasi nawala na sila kay Lord. Tapos si Jephthah, ganun din, lumayas. Kaya nga nagtayo na siya ng gang niya eh. Pero yung pangyayari na yun sa Israel, ang nagbuklod sa kanilang dalawa at sabay silang gumawa ng oath kay Lord. Sabi niya this time, kaya sabi nila, di ba hindi nyo naman ako ba't ngayon hihingan nyo ako ng tulong? Sabi ngayon ng mga taga-Gilead, yun na nga kailangan ka namin ngayon. O sige, pagka ako sinama nyo dyan, gagawin nyo na ako na magiging pinuno nyo. Alam nyo, ito ay isang, anong tawag dun? Ibinabalik niya yung nawalang karangalan sa kanya, kay Jephthah. Kasi di ba outcast siya? So, ang kanyang restoration. Ito yung time of restoration ni Jephthah and also a time of restoration for the Israelites. Sabay nga eh. Kasi inalisan siya ng honor dahil nga anak sa labas, tapos ganun. So ito yung time of restoration niya. Ito rin naman ang time ng restoration ng Israel. Kaya sabi niya, oo, pinapangako namin sa harapan ni Yahweh. Yan. So gumawa na sila ngayon ng pact na they will do whatever God wants them to do under His command na. Yung the sovereign will of God. Yes, oo, Amen. yun. Yung pinag-uusapan ni Pastor Rafi tsaka ni Minister Ernie nung nakaraan na the sovereignty of God. He has a big plan in our lives. Oo. So nag-respond siya dun sa request as a deliverance actually for the Israelites and restoration on His side. Okay? Now, isa pang yung sinasabi ko nga po sa inyo, na kailangan matuto tayo from this, na we should not judge one another on the basis of our past. Kasi kung tutuusin, halimbawa, ginudge natin yung tatay ko nung naglingkod siya kay Lord based on his past. Hindi mo siya tatanggapin na manggagawa. Kahit di mo naman siya tanggapin, di naman ikaw pinaglilingkuran niya. Nagkaroon ang ng Diyos naman, tinanggap siya ng Diyos. Romans 12:1 and 2, nagkaroon Offering nagkaroon ng true repentance, tinalikuran lahat, tinanggap si Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at ipinamuhay na ang kalooban ng Diyos. Oo. So, yung call sa atin ng Diyos, mga kapatid, is never based on nakaraan natin o kung ano ang meron tayo ngayon. Rather, yung call po niya sa atin, kung ano ang gusto niyang maging ikaw. Doon siya nakabase. By His grace, kung ano ang magiging ikaw, ayon sa pagkakatawag niya sa iyo. Hindi dahil doon sa kung ano ka nung nakaraan o kung anong meron ka ngayon. So no matter who we are, mga kapatid, no matter what we may have done sa nakaraan, ang Diyos ay God of many chances. At saka naalala ko yung tinanong ko pa sa iyo kagabi. Sabi ko, Isaiah 1:8 ba yun? Sabi niya, hindi, 18. Yung kahit na gaano kapula ang iyong kasalanan, kayang-kayang paputiin ng Diyos. Para magamit ka. Hindi natin pinopromote na magkaroon kayo ng maraming illegitimate child. Oo, hindi. No. Hindi yun ang sinasabi namin. Sabi ni Kuya Nandeng, do not hear what I'm not saying. Yung kasing mga kapatid. pangyayaring ito ay nagaganap sa any society. And the Word of God, sabi nga yung apologetics, we are an apologist, defense of the truth, the rational answer to the situation that we are seeing right now
in our society, and often the experiences of many families. Yung mga bata ay regalo ng Diyos. Ang buhay ay, it is, ano yung sabi natin, life is, ano ba ang tawag doon? Precious in the eyes of God. Oo. Life. So, ngayon po, may peace na siya sa mga sa mga kamag-anak niya. Nagkaroon na rin siya ng peace doon sa mga lahi niya. Tapos, may peace na rin with God. Na ngayon, it's time to take action na. Action na tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung stand ni Jephthah. Alam nyo, nakakatuwa to. Na-inspire ako dito eh. Sabi ng mga mangangaral, alam nyo ba na si Jephthah ay isa daw sa mga, the best defense attorney? Lawyer, parang the best lawyer. Lawyer, attorney. And he was moved by the Spirit of God first and foremost. Oo. He was moved sa 29, sa verse 29. Oo. Kasi he was moved, sabi ni Pastor, by the Spirit of the Lord. That's why, yung yung pagkompronta niya doon sa oppressors niya, na mga din naman, from his own people, wala dong napaka nung kaninang pag-uusap, masyadong klaro kung ano yung gusto niya. Tapos hindi rin naman siya yung parang kung tutuusin, manigas kayo, pinalayas niyo ko, tapos ngayon hingi kayo ng tulong. Apologetics nga, Hindi yung naman defense ganun of the truth with meekness and gentleness. Oo. Okay. Ngayon, nung tinanggap niya yun. Tinanggap niya yung paghingi ng tulong nung mga namumuno sa Gilead. Tinanggap niya yun, mga kapatid. At nakakatuwa yung pag-atake niya ngayon doon sa hari ng... Defense ba yun? Defense, not attack. Defense muna. Hindi. Sige, tuloy mo na baka Hindi, I mean yung atake, kung paano niya tinakel. Hindi yung atake na attack. Okay. Yung lingwahe ngayon ng... Kung paano siya, tinakel, o mga ganon. Hindi yung attack na atake. Sige, wag natin gawin yung atake. Defense for the truth. Okay. Alam niyo kung bakit sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, na napakagaling niyang, at sabi nga nila, brilliant defense attorney. Ang galing nung hindi siya sumugod agad eh. Hindi siya sumugod agad, hindi niya sinugod agad yung mga Amonita. Nagpadala muna siya ng niya, baka makuha sa magandang usapan. Oo. Ang unang niyang argument is ang basis, history. Kaya di ba sinabi niya yung kay Balak? Sabi niya, kasi si Balak, he never dared to attack yung mga Israelita kasi alam niyang nandyan ng Diyos eh. Kaya ang ginawa niya, hinire niya si Balaam, di ba? Nag-hire siya para i-curse. Pero never niyang in-attempt na atakihin kasi alam niya talo siya. Kaya yung kanyang argument sa kanila... Defense. History. Argument nga kasi sige, lawyer. lawyer, okay. Pagka lawyer, defense and argument ang Okay, ginagamit. So, ano ang gagamitin ko, Beb? Anong gagamitin ko? Apologetics. Defense, wag argument. Hindi defense eh. Yung argument niya sa kanila, dun sa hari ng Amonita, ang sabi niya, mas maano ka pa ba kay Balak? Kung si Balak nga, hindi niya try na atakihin kami. Ikaw ba, gusto mong higitan yon? So based on history, no? Ang pangalawa, na defense naman niya, alam niyo, sabi pa nga niya noon nakakatuwa rin siya. Hindi naman niya inatake yung Diyos-Diyosan ng mga Amonita, ng yung point blank. Si Semos. Sabi lang niya sa kanila, kung ano ang binigay ng Diyos-Diyosan nyo sa inyo, yun ang inyo. Huwag nyo nang pakialaman yung ibinigay sa amin ng Diyos namin. Sabi niya sa kanila. So, kung ano ang nag-gain ng Israel, ang gusto niya sabihin sa kanila, they gained it because God gave it to them. So, wala kang karapatan na kunin yon kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanila noon. At kinuwento na nga niya kung ano yung nangyari nung unang panahon. Sabi niya ganon. Kasi ang Diyos nga naman ang nagbigay sa mga Israelita ng mga lupain.
Hindi naman, binigyan nga sila ng victory ng Diyos. Kung tutusin, nakikiraan nga lang sila dun eh. Kaso, hindi naman sila nakikipaglaban, pero sinalakay pa rin. Dahil alam naman natin na nasa panig ng mga Israelita ang Diyos nung time na yon, hindi natalo sila. Tapos binigay pa yung lupain ng Diyos sa kanila. So ang Diyos nga naman ang nagbigay sa kanila noon. Sige, bawiin mo kay Lord. Sabi niya gano'n, di ba? Parang gano'n ang sinasabi niya. Tapos, yung sunod, yung argument niya sa kanila, ang basis niya, ayun pala yun, isa pa, yung history, tapos yung basis pa nito, yung hindi pala yung president. Oo. Mga kapatid, ang pagbigkas pala noon is like a president. Parang presidente rin. Pero sa atin, binabasa natin siyang president. It's not president. Ang pagbibigkas pala doon is president also. So, yun nga, pinoint niya kay Balak. Sabi niya, wag ka nang mag-attempt ngayon. Noong unang panahon nga, si Balak, di niya inattempt eh. And finally, tuwang-tuwa ako dito sa argument niya kasi ang pinoint niya dito, ang tawag ng mga lawyer sa panahon na yon, statute of limitation. What is statutes of limitation? Ang statute of limitation, munti ko nang tawagan si attorney kagabi, kaso sabi ko gabing-gabi na, hindi ko nang mapapa-explain sa kanya to. Pero nung tinignan ko yan sa Google, meron lamang time frame na ibinibigay para i-appeal mo itong kaso mo. Pag lumampas ka doon, you can never. Parang meron kasing territorial disputes, ano? Oo. O meron bang ang tawag dyan, land grabbing or something? Oo, rin, parang ganon. So sige, sabi sige. niya, 300 taon na ang nakaraan. Kumbaga parang, topo-topo. Akin yun. Hindi mo na Wala pala, tinuro lang yung lupa sa kanya na daw lahat yun. Okay. Hindi mo pala pa po pwede ng sabi niya, lampas na eh. Parang di ba sa atin din minsan, sabi niya, balik mo na sa akin yung naubos ko na eh. Wala na. So yung statute of limitation, sabi niya, 300 na nakakaraan. Bakit 300? ngayon? 300 taon pala. Hindi 300 years na nakalipas. Ba't ngayon yun lang yung binabawi? Pero ang natutunan ko dito, mga kapatid, kung ano ang binigay ng Diyos sa kanyang mga anak, no amount of time can overturn it. And kahit na sinong tao, hindi po pwedeng i-overturn. Halimbawa, biniyayaan ka ng Diyos, kahit umapila sa barangay ang ibang tao, hindi na yan pwedeng bawiin sa'yo pagkat ang Diyos ang nagbigay nito sa'yo. Pag binigay ni Lord yun sa'yo, iyon na yun. Kailangan titulado. Ayusin mo na ang papeles kasi ibinigay na sa'yo yun. Kung merong mapa nung 16th century, may mapa Wala daw sa na, kanya. may statute of limitation. Ay, kasi 16th century pa yun no? 2000 na tayo. Di ba, totoo, may mga mapa nung unang panahon, kanya daw yun. Oo. At alam nyo, ito ang pinaka-basis ng pananampalataya ni Jephthah. Na kung ano ang ibinigay ng Diyos sa'yo, walang pwedeng taong magbago nun at magbawi. Yun ang pinaka-basis ng faith niya. Kaya siya ay nandiyan sa Hall of Faith. Kasi kung tutusin, siguro naman nagkakamali kayo. Ako gang leader, ako gagamitin ng Diyos. Pero hindi, yun ang pinaka-basis niya. Pag ang Diyos ang pumili sa'yo, Sovereign kahit will of na-reject God. ka pa ng society, Sovereign will ikaw of pa rin God. ang gagamitin niya. Sovereign will of God. Oo nga. Para matupad ang kanyang Oo, nasabi layunin. natin kanina, di ba? So, pinaniwalaan niya with absolute confidence na itong land na to ay sa mga Israelita. Amin to. Sabi niya, kaya hindi ko yung po pwedeng basta-basta ibigay lang sa inyo kasi ang Diyos ang nagbigay nito sa amin. Parang, sabi niya, pinili ako ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa akin. Kaya hindi niyo po pwedeng ibalik sa akin yung nakaraan ko at kung anong klaseng ina meron ako. Dahil ang Diyos ang pumili sa akin. Yun ang magandang pananampalataya. At napaka-powerful ng mga arguments niya kung tutuusin. Kaya lang, di pa rin siya pinansin. Nung hari ng mga Amonita, kahit ang galing-galing nung niya, no? Oo, no? Ang galing nga ni Jephthah. Siguro napakatalino nito. Kasi nga sanay sa sa ng buhay. Oo, kaya parang siguro alam niya lahat ng ikot. Nagpapatalino rin pala yun.
Kasi siyempre iba-iba yung mga taong The Spirit ano of mo. the Lord, O, nandun yun sa pa, verse yung 29, pa. no? The Spirit of the Lord Lord. came upon him eh. Okay? So, when arguments failed, dahil ito'y gera, when arguments failed, di siyempre, nothing left na. Kundi by the sword na. Oo, laban na. Laban na, mga kapatid. Okay. Doon sa action na ngayon, hindi pa sapat yung siya ang pinili ng Diyos, dinagdagan pa nung sinasabi ni Pastor na the Spirit of the Lord came upon him. At yun na, ang pinakakailangan mo lang. The Spirit of the Lord. Hindi sword, hindi armies, hindi talino, at hindi kung ano paman, but the Spirit of the Lord. At yun ang nag-lead kay Jephthah and his army to have a victory. The Spirit of the Lord. Kaya yung awitin natin, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So wala sa lakas ng kahit anong tao. The Lord is now upon me. Pag hindi talaga mga kapatid, no? Eto na ngayon. Ang naging ano niya. Weakness ba, Beb? Saan? Yung itong nangyari sa kanya. Ang tawag nga nung marami dito, the victor's vow. Okay. Sa Hindi- akin, huwag kang mag-made ng rash promises. Oo nga eh. Hindi naman kasi niya kailangang gumawa ng vow o promise eh. Hindi naman siya ni-require ng Diyos eh. Wala namang sinabi si Lord sa kanya. Kaya sa Proverbs 20:25, ang sabi, it is a trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows. Yun ang nangyari sa kanya. May mga instances din sa Bible na ganyan. Kasi ganito, minsan bida-bida kasi tayo. Hindi naman nire-require ng Diyos, di ba? Parang gusto mo lang na saan dyan, babe? Parang ewan ko ba, gusto mo bang magpasikat kay Lord? Parang ganun, di ba? Minsan kasi gusto mong magpasikat kay Lord, hindi mo alam ng Diyos, bango pa nga sabi. Sa Proverbs 28:25-26, ang sabi, to make rash, hasty decisions shows, ayun ang sagot pala, that you are not trusting the Lord. Para bang kailangan mo bang suhulan si Lord para bigyan ka ng victory? Di ba parang sabi niya, but when you rely totally on God, you will still act carefully and prudently. Yun ang nangyari sa kanya. Sabi sa akin ni Pastor, bakit kasi sabi niya, ba't kasi yun ang basis ng vow niya, na kung sino yung unang lalabas. Sabi ni Pastor, sino ba yung na-expect niyang lalabas doon sa tent nila? Isa lang naman ang anak niya. Ha? Wala nga. Wala nga siya eh. Sabi nila yung asawa, oy, huwag kayong mag-iisip ng wala naman sinabi Hindi, dito. ang sinabi sa Bible, he has no one. Wala siyang asawa, wala siyang kamag-anak nakalagay doon eh. Hindi, sabi lang Servant? Pwede. Mga aso o Sabi ni Jeff, baka daw iniisip niya ang unang lalabas sa tent nila yung binan niya. Kaya pinangako niya. Well, anyway, yung kung dito yung sa salita ng Diyos, doon na muna tayo. Ito naman na speculation or you might say insight or whatever. But doon tayo sa natala ng Oo. salita ng Diyos. Kasi parang ang tawag nga ng marami dyan, it was a stunning victory. At wala na daw need
para gawin niya yung vow na yun. Yun na nga, minsan parang nagbibida-bida nga tayo talaga. Huwag nang mag-make ng rash promises. Oo, kaya lang nagawa po yun. And then comes one of the greatest tragedies in this man's already tragic life. Sabi niya, pinunit niya yung anak, para bang binitangan pa yung sinisi pa yung anak. Sabi niya, anak, hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Kung tutuusin, pwede sabihin ng anak sa kanya, ikaw ang gumawa niyan, hindi ako. Hindi ba dapat ako magsasabi niyan sa iyo, tay? Pero Ng tatay, ano ba itong ginawa mo sa bata, akin? iba yung Iba yung sagot bata. nung bata. Oo, iba yung bata. Sabi niya kung ano po yung ipinangako niyo, gawin niyo. Oo. Grabe naman yun. Alam niyo mga Grabe. kapatid, pagka pinag-aralan niyo to, napakarami ng nasulat na paliwanag tungkol sa tragic na sin na ito, sa vow nito. Napakarami ng nasulat, no? Na sinunog ba daw talaga, na amatay. Marami. Pero pag binasa mo, siguro ako, I would agree dun sa isang, kasi School of thought. school of thought na pag tinignan mo, nag-coincide naman talaga doon sa binasa nating Sabi nila, kasi siya lamang ang inaasahan niya na magpapatuloy ng lahi niya. Yung bata. Kasi nag-iisang anak tas babae pa. Then again, lahi pa rin niya yun kahit na babae yung sa kanya kasi anak niya ang magluluwan. No? So lahi pa rin niya. So, ito yung pag-asa lamang niya na magtutuloy ng lahi. Ako nag-agree ako dun sa sinabi dito na he was sacrificed into a life of celibacy. Yan. Kasi that time, it is unlawful sa Jewish law to offer a human sacrifice to the Lord. Hindi kasi yun acceptable kay Lord nung panahon na yon. That is why, nung kay Abraham, meron? Wala na. Na-excite Siyempre, sila. oo na-excite. naman. Kaya nga pag binasa Ang mo galing yung mga din nga pangyayari, nito, talagang si Lord ang sa atin. Oo. Thank That you, is Lord. why, nung panahon ni Abraham, nang i-offer niya si Isaac, nag-provide ang Diyos ng substitute. Kasi, hindi kay Lord yung human sacrifice. Kasi kung human sacrifice, di wala na sanang mga sheep na ginagamit noon. 'Di ba? Nung unang panahon for the atonement of sin, 'di ba? So, that time unlawful 'yun sa Jewish batas na so hindi po pwede, hindi ba? Tapos eto pa kung bakit ka mo mag-agree ako doon. Sabi nung bata, tayo pa rin mo yung pinangako mo sa Diyos. Pero pwede mo ba akong bigyan ng 2 buwan? Sabi niya, to celebrate para ang pagkakaano niya para ipagluksa ko yung hindi ako magkakaanak kahit kailan. Kasi nga, kapag ang tao ay celibate, bawal siyang magkaasawa. So, hindi siya magkakaanak. Di ba, mga kapatid? Ako doon na ako. Ano yung Kuya Ernie? Sige, basahin natin, Leviticus, kanina natin, Leviticus, Kuya? 18? 18:21? Sabi rito, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Hindi nga talaga. So, doon ako, i-offer mo kasi yan. Ang pinaka-grief niya, iisa lang tong anak ko, mawawala sa piling ko. Iisa lang siyang inaasahan ko na magkaroon ako ng lahi sa darating na panahon. Kaso kapag ka ito'y isinacrifice mo siya to celibacy, magsaserve na siya forever doon sa ngayon, sa panahon natin, kumbento. That time, meron talaga sila dong lugar na Vow of celibacy. yes, oo.
Ako doon na ako. Oo naman. So, doon na tayo. Well, sabi nung iba naman, hindi daw. Sinunog, namatay. Sinunog o celibacy, ang pinaka maganda doon, tinupad din naman niya yung pangakong nabitiwan niya kay Lord. Sa And Ecclesiastes, di ba? Oo. And it takes great faith, no, Beb? Oo. Para gawin mo yung ipinangako mo sa Diyos kahit na it cost you big time. Di ba meron tayong lahat na covenant kay Lord, yung mga Kristiyano, na? Oo. Yes. Oh, that was an act of faithfulness on the part of Jephthah. At pag tinignan mo, no, mga kapatid, yung faithfulness nung ama, yun din yung faithfulness nung anak. Kasi pwedeng tumanggi yung anak eh. Pwedeng maglayas yun. Pinayagan na nga pumunta dun sa oo, pero siya pa rin ang nag-encourage sa tatay yung sabi ng niya. mga scholars ng Bible, yung relationship ni Jephthah sa Panginoon Diyos, hindi mo maku-question. Ayun, nailahad yung kanya. Nando siya sa hall of faith. Oh. And ang sabi sa Psalm 15 verse 4, God honors the man who so fears and reverences him that he swears to his own hurt and does not change. Ino-honor ng Diyos yung mga tao na nangako sa Kanya at whatever that promise may cost him, tinutupad pa rin niya. Kasi tayo, ang bilis nating magsalita, tapos parang ang bilis din nating, mo na, mabait naman si Lord. Ang bilis din nating magsalita Ako rin ng ang bilis ko ganon. magsalita. Ang bilis ko magsalita. Si pastor nga lagi ko yung sinasabihan, sabi ko, ba't kailangan mo sabihin yun? Hindi naman nila nire-require na sabihin mo yun, tapos kailangan natin bawiin. Ano ba yan sa, naalala mo nung unang panahon, ano ba yung topo-topo lins? Topo-topo. Ano yung pera lins? Ano yun? Sa amin kasi parang topo-topo barega. Ganun. Topo-topo Ano lins. salita yung barega? Spanish? Oh, topo-topo barega. Yun. Ano yung topo-topo? Topo-topo. Finders keepers nga raw. Pag ako nakakita. Ay, iba naman pala yun. Iba naman pala yun. Oo. So at this point, mga kapatid, pagkatapos ng mga tragedies na yun, di ba? Parang ino-hope natin na magkaroon ng happy ending itong kay Jephthah. Kaya lang, di pa rin natapos dun. Nanalo siya. Di ba? Naging isa na ang namuno sa Gilead. Ito na ngayon ang isa pang mga bida-bida na lahi. Yung Ephraim. Pag tinignan mo dito, ba't kailangan pang sabihin nila yun, di ba? Ibig sabihin ba mananalo sila kapag sumanib sila, tumulong sila doon sa kay Jephthah, na wala na sa lahi ni Ephraim na ang Diyos ang dahilan ng pagkapanalo nilang lahat. Kaso, nagalit pa sila kay Jephthah. Di mo man lang kami sinabihan. Tanungin mo ako kung bakit. Kasi gusto nila kasama sila sa glory. Tanungin mo rin ako. Bakit? Inggit ka lang. Oo. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun. Minsan naiinggit. Nanalo na eh. Hindi ba merong ganito? Kapag nakita po natin na maganda naman yung naging resulta ng ginawa at alam mo na ang Diyos ang kumilos doon, kahit hindi ka kasali, maging masaya ka na doon sa tagumpay na yun. Hindi ka man kasali sa sa gayak. Tama ba? Kasali ka man sa hindi ka man kasali sa galak, kasali ka naman sa gayak, okay na yun. Meron doon sa Bible na weep with those who weep, tsaka kung Rejoice with those who rejoice. Oo nga. For the glory of God. Tsaka ang mahalaga doon, parang na-reject, outcast. Pero sa mata ng Panginoon Diyos, nandun siya sa gallery of the worthies. Alam mo, sabi ng mga mangangaral ito daw mga lahi ng Ephraim, they have grown down na thinking na sila, special tribe. Ang tribo ng Ephraim. Kaya parang nangyari dito,
Kung tutuusin, kasama sila doon sa iniligtas. Kasi buong Israel yun eh. Kasama sila doon sa ino-oppress. Nung time ni Gideon, 7 years ang oppression. Nung time ni Barak, 20 years ang oppression. Dito sa time niya, 18 years ang oppression sa kanila ng mga Ammonites. Kasali ang mga lahi ni Ephraim sa iniligtas ng Diyos through Jephthah sa oppression. So much for gratitude, mga kapatid. Parang dapat nga nagpapasalamat ka na kay Jephthah. Salamat, tinanggal mo kami dun sa oppression. Tayong lahat na kay Lord, thank you Lord, yung meron tayong living hope. 1 Peter chapter 1 yun yung ating apologetics o being an apologist. We have a living hope. Gusto mong basahin? Parang napakaganda niya. Sa atin yun, mga Kristiyano, sa 1 Pedro 1:3, kung di ako nagkakamali. Kaya lagi tayong magpapasalamat. Sige, sabi diyan, yun. Lagi tayo, kasi kasama tayong naligtas eh. Doon nga, victory na, kalahi, iba pa ang nagiging damdamin. Tama ba ako? Oo. Ano sabi diyan? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Teka, yung parang nagpapasalamat, saan ba yan, mga kapatid, yung Thanksgiving, living hope, doon sa... yun pala, sa bandang. Sige nga, Beb. Oo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Yun, yung ating living hope, to have an eternal life, to be in the presence of the Lord because of what Christ has done for all of us. And let us always thank God for the new life that we are living right now. Oo. Hindi, ba parang iniisip mo na happy ending na rin, no? Pero hindi pa rin naging happy ending. Ilang thousands of Ephraim ang namatay dahil kasi doon sa gustong gawin ng mga ng lahi ni Ephraim, 42,000 nga ba nakalagay ang namatay dahil doon lang, mga kapatid. Pero nevertheless, mga kapatid, itong paggamit kay Jephthah, siya ay naging judge pa rin over Israel for 6 years bago siya namatay. At siya ay inilibing na sa lugar ng mga sa Gilead. Sa lahi na niya. Amen. 42,000, di ba, ang namatay? Oo. So in the end, he was buried and honored among the people who rejected him. Masakit, di ba? Pero nakakahiya naman din on the part doon sa mga nag-reject sa kanya. So, wag po nating gayahin yun kasi pagka itinaas ng Diyos ang isang tao, mapapahiya tayo sa mga sinasabi natin against doon sa tao na yun. You never know, mga kapatid, kung sino yung i-raise up ng Diyos Nandun na gagamitin niya. sa 1 Peter 3:16. Yung sinasabi mo lang. Okay. Babasahin ko ba? Hindi na. Okay. Sila na ang... So, ayun po mga kapatid. So, when we trust in God's promises, sa mga salita po niya, yung sovereignty ng Diyos na sinasabi ni Pastor sa kanila will reign. And even yung mga rejects of life, He can rise up to leadership only to show that He is moving in that person's life. Amen. Yan. Thank you, Lord. Birthday? Happy birthday kay Brother Jeremy Domingo. Sister... Anak ni Sol?
Kasi si Sol, barera, alam natin, Domingo na nga pala no? Si Sister Karen Pinson, Sister Mariel Villar, and Sister Glory Jokno. Si Mariel yon, o di ba? Kasi iba ng apelido. Si Mariel pala yun. Magbo-blow out si Kuya Ernie mamaya sa atin. Kasi birthday nung anak niya. Tinanggi. Ay, hindi ko pala anak yan, sabi niya. Mariel, itinanggi ka ng tatay mo dahil pinanlilibre ka namin. Happy birthday po sa inyo lahat, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Topo-Topo Barega pala, sabi, is an obscure expression that is used as an incantation by a person who found an item so that its original owner won't cast bad spell on him. Pero, ang ironic doon, ang literal meaning ng Topo-Topo Barega ay wala daw kinalaman dito sa... Sa ating lesson. Hindi, doon sa Bariga means belly, Topo means spy or mole. Di ba? Walang kinalaman. Kaya lang, yun lang ang sinasabi. Para bang spell lang siya na Topo-Topo Barega, akin na to, wag mo na ka na magalit Ba't sa ko ba akin. nasabi yun? Kasi nagawa na yung vow. Ang naisip ko naman, Nabitawan na, kasi ganon. akin yung lupa na yan. Pwede. Yun, akin yun! Oo nga pala doon sa lupa pinag-uusapan. Oo, kaya nasabi ko topo-topo. Oo nga. Announcement, mga kapatid. Okay, sa Sunday, anniversary na po ng ating East Fellowship. So, ang Metro Manila, Quezon City, Lower South, Makati, ay magjo-join po sa One Cainta Auditorium kasi 1,000 ang nito, ang pwedeng pumasok dito. So, 'di ba? At least magkakasama-sama tayo sa pagpupuri kay Lord. Mga kapatid, wala naman pong bayad ito. Kaya lang, kailangan lang po ng lista ng mga a-attend per area para po sa food preparation. Kasi baka po, pwede naman kayong umattend po kahit di, bawa nagbago kayo ng isip. Ay, sasama na pala ako. Pwede naman pong sumama pero hindi na po maipangakong may food. Malay nyo, meron pa rin. May extra, May extra ano ba naman. tawag doon? Bumper? Ano tawag? Buffer. Bumper ka, bumper tuloy. Ano spelling nun? Buffer. Buffer. B-U- B-U-F-F-E-R. Hindi ba P? Hindi. Buffer. Ah. Buffering si Pastor ngayon. Sige. Ano So, ano ang katabing mapa ng USA? USB. Very good, ito ba isa. Nag-joke time na tayo. Kasi may magaganap dun sa ating So, August 18 po yun, mga kapatid. 8 a.m. po ang start. Meron na, may coffee na daw po doon. Kung napaaga kayo, mas maganda. So, yun lang po ang dahilan, mga kapatid, no? Para po sure na may food po kayo, magpalista po. Yan. Okay? Pero kung di kayo nagpalista at biglang naisip nyo, ay pwede pala ako, you can still go. Pero wag namang magagalit pag walang food na naibigay. Hindi. Kaya yung pupunta, magdadala yun ng maraming food.
Okay. See, wag na tayo dun sa walang food. Basta yung for the pasasalamat Pero sa kabutihan ni Lord. Pero napakadali at Oo. napakasimple lang pong instruction naman ng magpapalista. Sige na. Okay na. Para doon. So, Amen 1, Cainta. We will celebrate the goodness of Auditorium. God. Cainta Elementary School Compound. A. Bonifacio Avenue, Cainta, Rizal. At syempre, yung ating mga LSS na darating, Kalunasog Bumendez, August 17, 8 a.m. at Olaes Resort, Karasuchi, Mendez. LSS din ng QC, Makati and Bulacan, September 14 at Cramsis, Makati. Yan, okay. Thank you Lord po mga kapatid ha, sa pagsama niyo po sa amin sa araw na ito. At we will end up with our repeat new song of the week. Hindi ko mababasa yun. Kasama kita. Composed by Minister Jeff Borja. Have a great day with the God Lord bless. mga kapatid. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka. Sa piling